Everybody! Ako pa din today at the next day. Tapos, syempre, gamit ko na yung ating binili na bag na ang ganda. Ang ganda. Kaya, very happy ako. So, kung malapit lang ako sa Corningen, babalik ako doon, magbili pa ako ng isa. Kasi very satisfied talaga. 3 euro lang, di ba? Sobrang ganda. O, tingnan nyo. Pak! Aura-aura ka pa dyan. Yan ang pauti din natin, no? Natin kahapon na long skirt. O, yan. Di ba? Ang cute niya. Tapos, yan. Yan lang. At, tumaba talaga ako. Grabe. Ako doon, bibili pa ako ng isa kay sobra talaga. Tingnan nyo. Di ba? Ang ganda. Sobrang ang ganda. Sabi pala, lagi na ako nag-OOTD kasi po, yung iba kasi gusto nila makita yung pa-OOTD natin kasi sabi nila na-inspire daw sila kung paano, mag-mix ang match. So, kaya every time mag-alis ako or kahit magkita talaga yung OOTD natin kasi since noon, I think, since na-start ako ng vlog, ganito na po talaga yung mga vlogs natin ba OOTD. Kung ayaw nyo, kung hindi na nyo gustuhan, hala, nasa sa inyo na lang. Adong, kay mag-chill-chill ta dong. Yeah. Free, same as usual. O, dito kami sa market, may mga bookstore. Oh, that is nice. Like something like, what is it? Card? Oh, Taylor Swift. Oh, I want to see if they got like the guy, Chris Hemsworth. I would like him in my... Oh. Gusto ko talaga magkaroon ng Chris Hemsworth yung Chris Hemsworth. Sa akin, nainis na siya sa akin. May hanap ako ng poster ni Chris Hemsworth. Okay, may shade naman ako, no? Pero gusto ko kasi, basta okay lang. Ito ay maganda. No, very colorful. Yung sa akin, gusto niya makulay. The green. Gusto ko to ay. Gusto niya magbili ng shade. Yeah, it's good. I'll think about it. Why would you think about it? Because it's expensive. Yeah. Daming tao. Kay nice weather. Pero ayaw kong umupo dyan sa boat kasi nahihilo ako pag may dumadaan. Pero hindi naman siya bumpy dyan. Okay lang. At least wala na talaga akong nakikita masyado magsuot ng skinny. Na talaga, baggy pants. Kami dito kaya nag-open yung bridge. Mag-traffic lang dito pag open. Boat nang dumaan. Sana yung boat ay maliit lang pala. Ito pa yung boat ay. Kami nag-grocery pa kami ng kamatis, chorizo, magbutay mabilis kay gutom. Apple and persik tea, tapos tina naman, banana, tapos Italian na parang bread na may raisin siya, gusto ko siya na-try. Strawberry and coconut oil. So ito na yung magamit din tayo nito, pero gumagamit din ako most of the time ng olive oil. Mahal na kasi yung olive oil dito. Mag-10 euro na ba? Mahal man pasta sauce, bahaw cheese, tapos to siya, croissant na ready make na siya ba. Pero hindi ko siya gagawin croissant. Gagawin ko siyang cinnamon roll. Mozzarella and parmesan. Lutuin ko chili con carne ba. Yun lutuin natin. Tapos may kasi ako dito na very old bread. So, gagawin ko siyang pizza bread. Yun ang side niya. Minsan, magkain na kami sa labas kasi nag-city kami. Sabi niya, mag-chill-chill kami. Tapos, magkain na din. Sabi ko, wag na, bukas na or next week na. Kasi, kahapon, diba, nagkain ako sa labas. Tapos, nagkain din siya kasama yung best friend niya. So, very magasto na. Nag-slice na ako ng garlic tsaka onion. Tapos naglagay ako ng coconut oil. Tapos ito siya. Na siya, mix na ng mga may mais, kidney beans, talaga siya, Mexican. So magawa man tayo ng chili con carne. Sinarinit ko na kagabi yung ground beef natin. Tapos half beef, half pork. Mayroon ko lang siya lang. Ang bango niya, siya, oyster sauce, Knorr, tapos garlic powder, sweet paprika powder, at saka yung Italian herbs. Lagay na natin ito din. Masarap kasi yung meat pag marinate sa akin. Mas magdagdag lasa ba. Gutom na yung bitok natin. Magalit tayo.
Tapos, mag-add tayo ng tomato puree. Dito kasi, no, may ano na ba, kung lalo na magtamad kang mag-cut-cut ng ano, mga veggies, di magbili ka na ng mga ready meal, ready ano, basta madami kasi dito. Sa atin din naman sa Pinas, no, may mga ganyan na. Very, very old. Grabe, ang tigas na niya. Mas matigas pa sa umisaki. So, slice ko lang siya ganyan. Parang, okay, sobra ka, ano na ba, katigas. Gawin yung pizza bread. Maglagay muna tayo ng butter para, ano siya ba? Mag-moist siya sa loob. Tapos, malambot. Sauce. So, maglagay tayo ng pasta sauce. Konti lang. Wala man tong lasa, no? Ganyan. Ganyan. Ito yung ano namin, parang side dish sa aming chili con carne. Dar. Gusto ko cheesy. Yung gawa natin, may kutsara na dyan yung bread na very old na, tapos gawa ko ng salad at saka yung chili con carne. Magkain muna kami kay gutom. Chili con carne. Kain tapos isang salad. Dami kutsara mo eh. Masarap. Gusto ko lang salad guys. Kaya tayo. This is your lunch bowl? You get that. Hindi. Gutom na. Yung ating stale bread. Lamig. Homemade. Yeah. Homemade bread. Crunchy. Goes really well with. Na nagutom ako sa city ba, tapos sabi niya magkain kami, sabi ko hindi na kayo magasto kasi kapon magasto din ako, tapos siya din tiniis ko na lang gutom, tapos pagkatapos kong kumain parang bloated dito ako, sumakit yung tiyan ko. Anyway, may share pala ako sa inyo. Grabe, nag-away kami ng may-ari ng restaurant kasi I think Friday, ano ngayon ano naman ngayon, Sunday. So nung Friday, very busy talaga kasi yung mga tao dito no magkain between 6 PM to 8, ganyan yung magkain mga tao dyan lalo na pag very busy ang city, may disco or ganyan, so yung mga tao late na kumakain. So sobrang busy ako, lahat ng table sa doon sa taas, may taong kumain, so sobra talagang busy, tapos ako lang. So, minsan yung iba, hindi ko na talaga na-entertain ba. Kasi may ibang nag-order ng may appetizer, main course, tapos dessert. So, syempre, ibigay ko agad yung appetizer, tapos yung main course, tapos yung dessert, nakalimutan ko na. Kasi yung iba nagre-reklamo na talaga na ang tagal ng pagkain nila. Tapos, yung iba na ang tagal kong na-serve ng yung drinks ba, kasi alam nyo na all around ako doon ba, bartender, tiglinis, tig-waiter, basta all around, lahat ng mga gawain ba, kasi dito kasi sa Netherlands, iba yung ibang trabaho mo, iba-iba po yung sweldo, no? Tagalinis, so kung tagalinis ka, housekeeping ka, mas malaki yung sweldo. Tapos kung waiter ka, iba din yung sweldo, so iba-iba yung sweldo sa mga ganyang trabaho. Tapos doon, syempre, sa akin, very easy naman ako na tao, no? Tapos, para sa akin, hardworking naman ako na tao. So, okay lang sa akin. Sabi ko din yun sa may-ari, okay lang sa akin. Pero, nung sinabi ko talaga sa kanya noon pa na, hindi talaga okay sa akin,
na magtrabaho, na pag ako lang usana, sobrang busy. Dapat talaga dalawa or may extra. Sinabi ko sa kanya ba? Tapos sabi niya, hindi daw siya makapagbayad kasi ka-start lang daw na ang business niya. So, hindi siya, madami expenses ba? Sabi ko, hindi ko yan problema kasi pagkatapos ng shift ko, sinabi ko sa kanya baka na-stress ako. Tapos, yung iba hindi ko na-serve ng dessert, bitaw, hindi yung serve kasi ang dami ng reklamo, ang tagal daw na-serve ng pagkain, ganyan, ganyan. Sabi niya, tulungan man kita, tulungan, paano siya makatulong sa akin kasi yung may-ari, siya din ang nagluluto. So, pag inang chef, wala ng tao, so nag-usap kami, kinausap ko siya na, sabi ko sa kanya, hindi ko talaga kaya, dapat talaga mga Friday or ganyan, Thursday, kasi ganyan na madaming tao, Friday, Thursday, or Saturday. Today, si Mary may nagtrabaho. Sabi ko sa kanya na, hindi ko kaya pag ako lang isa kasi ang daming magagalit na tagal kong na-servan, ganyan, ganyan. So, okay yung anuhan namin. Tapos sabi pa niya, dapat ikaw lang kaya mo yan, hindi busy, kaya mo yan. Sabi ko, hindi ko talaga kaya kasi alam mo ba, na-applyan ko lang dito, is waiter lang. Hindi ako nag-apply ng tagalinis, hindi ako nag-apply ng tagaugas, hindi ako nag-apply ng bartender. Sinabi ko talaga sa kanya yung mga, yung mga hinanain ko kasi baka bitaw siya, mag-abusar. Baka i-take advantage niya ba na sobra ko kaayo, tapos isa lang sweldo na binibigay niya, tapos sobra ka kaayo, tapos i-take advantage niya kasi ako yung tao na hindi din very difficult about that kind of things ba. Pero pag sobrang basic talaga, hindi ko makaya ba. Tapos magalit na bitaw yung mga tao. Magalit direct yung tao sa'yo, magalit sa akin. Kasi kusina ka man, tapos hindi din nila alam na ikaw yung may-ari. Alangan pa sabihin ko, may-ari na doon, sobrang busy mo. Tapos sinabi ko sa kanya, maghanap ka talaga, ganyan, kasi may nag-apply. Tapos ayaw din yan tanggapin. Kasi sabi niya, ayaw niya, pangit. Sabi ko, maghanap ka ng maganda. Sino bang mahanap maganda? Ang importante, hard work. Sabi ko, din ako, mag-holiday, mag-uwi ako sa Pinas. Dito talaga sa Netherlands, may rights ka na mag-holiday. Kasi dito, talaga, may holiday ka, tapos yung holiday mo, bayad, ganyan ba? Tapos, hindi ko naman kasalanan kung hindi siya makahanap. Kasi, hindi niya tanggapin. Pag ipangit, ay, kabuang man. Minsan ko ba may tupak man tong yung may-ari. Tapos, nagkasagutan talaga kami. Sabi ko sa kanya, nasabi ko talaga yung mga At alam nyo ba, pag magtrabaho ako doon, ang daming magbigay ng tip. Sobra, ang daming magbigay ng tip. Siguro sometime in a one day, may 50 euro tip ako. Tapos kung siguro, na first time ako nagtrabaho noon, until now, siguro may 500 euro na ako. Pero, hindi ko kinukuha yung tip, kasi nilagay ko yun sa likod ng yung computer cashier ba. Tapos nawawala. Sabi ko, sino nagkuha ng tip dito? Siya pala yung may-ari. So sabi ko, ay okay lang kasi ka-start man din yan trabaho. Pero dapat yung tip, sa akin talaga yun kasi ako lang naman ang waiter. Pero syempre, sa kanya naman yung restaurant. Pero normal dito, ang mga tip sa mga nagtrabaho talaga yun, So sabi ko sa kanya, hindi na nga ako naghihingi ng tip sa'yo kasi binigay ko siya sa'yo, hindi na ako nangialam kasi hindi nangialam ba, parang restaurant ko, pero yung tip sa empleyado talaga, sabi ko kanya, hindi na nga ako nangialam kasi ka-start mo lang trabaho, tapos sabi mo, ang dami mong bayarin, tapos problemahon ko, ma-stress pa ako sa trabaho ko, hindi ako nagtrabaho dito para ma-stress. Sabi ko kanya, nagalit talaga ako. Tapos yung mga parang, yung kaspa ko ba, mga laglag na. Tapos sabi ko kanya, I do my best here. Very hard working ako, daan. Tapos kung walang tao doon, tapos lahat na serba na. Tumutulong ako dito sa kusina. Kung ano may tulong ko. Tapos magugas ng pan o kaldero, hinugasan ko. Kasi ganyan ako na tao ba. Hindi mo na kailangan sabihan, bitaw, diretso na. Kung sa tingin mo yung tao kailangan ng tulong, diretso tulungan mo na. Wala nang mag-as-as, uy, kailangan mo ng tulong, diretso tulungan mo na kasi ganyan naman mindset natin mga Pinoy, initiative ba, very good tayo sa ganyan ba, very initiative tayo kasi dito, normally sa mga, based on my experience, dito sa mga Dutch, kailangan mo pa talagang sabihin, tulungan mo ako, ganyan ni Sabi, tulungan mo ako, ganyan din sa narinig ko, dapat pabalik-balik, bakit malaslas na yung bunga mo, pabalik-balik mo, isalita. So, sinabi ko talaga, galit na galit ako. Tapos sabi ko, kung hindi enough sa'yo yung trabaho dito, mag-stop ako right away. Bukas, hindi akong trabaho. Tapos, na sinabi ko yun,
nag-stop siya. Nag-stop siyang magsalita. Kasi alam ko, takot din siya na maghinto ako kasi grabe ka hardworking ako doon sa kanya. Kahit tumutulong ako sa lahat. Kahit minsan, hindi ako busy. Tapos may delivery, hindi, may delivery, magluto din ako. Tulungan ko siya sa pagluluto. So sabi ko, bahala ka. Ang daming trabaho. Hindi ako takot na mag-alis dito. Tapos inantay ko lang din yung sweldo ko kung maayos ba yung sweldo na ibigay niya sa amin kasi hanggang ngayon hindi niya kami binigyan ng kontrata. Hindi ko alam, parang buang man yata yun. Hindi niya kami binigyan ng kontrata. So kung hindi insakto yung bigay niya sa akin, kung hindi yung minimum or kung gamay lang talaga, sus, Diyos ko, right away maghinto ako. Yan ang sabi ni Saki, kaya inintay namin ni Saki yung sweldo ko kasi tingnan niya, kasi baka lang daw tag 10 euro lang ibigay instead of almost 20 euro per hour. So, yan. Kaya antayin namin ni Saki yung pasweldo niya. Tapos kung hindi talaga maghinto ako kasi wala naman siya magawa kung maghinto ako right away kasi hindi niya din kami binigyan ni Mary ng kontrata. Wala din. Pawider-wider. Pabalik-balik kong sabihin sa kanya. Sabi niya, oo, bukas. Malaslas na akong baba. Okay lang naman siya. Kulang siya. Pero parang sa tingin ko, tinake advantage na ba yung kabutihan namin ni Mary, pinakita namin sa kanya. Kaya pag magtrabaho ako doon, kasi this Tuesday, magtrabaho ako doon, pero hindi ko alam magtrabaho ako, i-text ko pa siya kung magpasok or hindi. Kasi bukas day pa ako. So, parang tinitake advantage niya ba kung yung kabutihan na pinakita namin sa kanya. Kaya, ayaw ko ng ganyan kasi mabusar yung tao. Bahala siya. Yun. Na-stress ang pig, no? Tingnan nyo dyan. Nilagay lang ni Saki lahat, oh. Hugasin ko. Maghugas muna tayo. Ang dami pang natira na yung chili con carne. Kasi ginawa ko to, madami. Sobra. Siguro pang 5 tao. Ginawa ko siya kasi gawan ko siyang shepherd pie. Yung mashed potato on top. Pwede mo siyang gawin din. Tapos, magkain kang nacho. Maglagay kang nacho. Tapos, cheese on top. Masarap na. Or kahit o pwede mo ting gawing pasta, lagyan mo lang spaghetti yung gamitin mo, di ba? Ang daming magagawa na nito. So, kaya yan ang ginawa ko kay very easy lang gawin. Tapos kung magsawa ka na magkain ito, gawin mo spaghetti, gaya ng sabi ko. So, end ko na yung ating pa-vlog today, kaya wala naman tayong gagawin. Manood na lang kami ni Saki ng movie kasi maingay sa labas. Inopen kasi namin yung bintana kaya mainit dito ba sa loob, 27 degrees. Kaya sa labas, 23, pero sa loob 27. Kaya yung araw ba, whole day dito. Tapos yung wall, bitaw, mainit. Kaya nag-reflect lang, mainit lang. Anyway, so, manood na kami ng Netflix. So, that's all for today. Thank you so much for watching. And see you again in my next video. Bye! I love you all.